sins. Patay sa mga pagsalangsang at sa mga kasalanan. Sabi ni John Calvin, talaga may kulay. May kulay pala yung screen. Akala ko na sila. Totally depraved. Walang kapag-asa, talagang slave of sin. Totally depraved. Walang kabutihan. Kahit konti. Totally depraved. Yan sabi ni John Calvin. Isaiah 53, like sheep who turned away. Tulad ng mga tupa, lahat ng tao, tulad ng mga tupang naligaw, nagkanya-kanya ng landas. Yun ang state of humanity. Yun ang kalagayan ng tao. Dapat naiintindihan natin yun. If our work is the work of Christ, then we must understand humanity as a whole. Kasi pag naiintindihan mo, alam mo kung paano ang solusyon. Amen? Alam mo kung paano approach. If you do not understand, magkakamali tayo. So, yung kalagayan ng tao, sin dwells within. May kasalanang nananahan sa kalooban. Yung kalagayan ng tao. Gusto nang mabuti, pero hindi kaya. Gusto niya bumait, pero yun eh. Hindi niya kaya eh. Hindi natin kaya. Amen? Pero praise God, nung nasa atin na si Lord, kaya natin. Because God is with us and God is for us. Para pa natin ito. Next. May karuto pa yung state of humanity. Ang buong daigdig ay nasa kuko. Kuko? Ng masama. The devil. Kung ano gusto niya, parang the whole world is like a puppet in the hand of the enemy. Tayo puppet din dati. Amen? Pero ngayon, nasa kamay na tayo ng ating Panginoon. Walang makakaagaw. Amen? Ginagaw niya tayo sa kamay ni Diablo. Kung nasa kamay na tayo, wala nang makakaagaw. Amen? Amen. Tatanungin ko kayo, alin ang mas mabilis at makapangyarihan? Kamay ni Diablo o kamay ni Lord? Kamay ni Lord. Amen. Ang gina yun, huwag nyo nakakalimutan. No one can snatch them out of my hands. Under the power of death, darkness, and evil. Yun ang kalagayan ng tao. In time of ignorance, wala silang nasa kamangmangan. Time of ignorance, lahat ng tao, wala silang alam eh. Bondage will, ang kanilang will, pagkapasya ay alipin. Yan ang sabi ni San Agustin. Corrupt. No one seeks after God. Romans 3. And ngunit, but God desires all men to be saved and come to the knowledge of Him. Anong heart of God? Anong desire of God? Gusto ng Panginoon na lahat ay maligtas. Gusto ba niya lahat? O ilan lang? Lahat! Pero bago maligtas, kasama ng pagligtas, makaalam ng ano? Katotohanan. E paano makakaalam ng katotohanan? Kung hindi tayo, magpapahirap. So that is your word. Amen? Baka mamay nakafocus tayo sa paglilinis ng kotse ng iba, di ba pala kotse yun? Focus on your word. Salvation. Our work is the salvation of the whole world. Ngayon, kailangan din makita natin ito bago tayo magwakas. God's sovereignty and God's initiative. So John chapter 1 verses 1 to 14. Hindi po ba in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh? Everything in this world, in the universe, was created by the Word. Walang nagawa na hindi siya gumawa. Walang magagawa kung hindi siya sumama sa paggawa. Amen? So, lahat ng ginawa ay para sa Kanya at dahil sa Kanya. Ngayon, itong salita na gumawa ng lahat ng bagay, siya po ang buhay, siya ang ilaw. Hindi ko nababasahin kasi iaano ko lang sa inyo, susummarize ko sa inyo. Siya ang buhay, siya ang ilaw. At ang ilaw ay tumaglaw sa buong sanlibutan. At ang ilaw at ang buhay ay nagkatawang tao, di ba? At tumungo siya sa kanyang sarili. Sa kanyang sariling bayan, sa kanyang nilikha, sa kanyang possession, siya may-ari. Pero yun, the world did not recognize Him. Hindi siya tinanggap, hindi siya kinilala. But to those who received Him, and to those who believed in His name, to them He gave the right to
become children of God. Anong ibig sabihin dito? God's sovereignty and God's initiative. Gumambang si Lord. Gumalaw siya. Gusto niya iligtas kaya isinugo niya ang kanyang buntong na anak. Amen ba? Kumatok siya sa mga pintuan. Amen ba? Gusto niya maligtas lahat Pero may tumanggi. Pero may tumanggap. So God's initiative. The Lord God engaged in human lives. Yun. Napakalaga nun. Sabihin nga natin, engage. Yun Halimbawa, nakasakay ka sa bus. Halimbawa, nasa palengke ka. Yun ang dapat mong gawin. Just like the Lord. The Lord God engaged in human lives. Ano ba yung engage? Nag-link. Connect. Hindi ba sa tumanaw? Ay, namamalengke siya. Namamalengke siya. Ang ganda magdala ng bayo. Pero alam mo, wala siya kay Lord. Tapos sabi niya, masdan mo ganun. Nasa gasaan ng taxi. Ay, huwag na masaan. But you see, ano yung ibig sabihin the Lord engaged? Miss, sis, wala naman tatawag sa kanya. Ano? Ako na magbubuhat ng patola mo, ng upo mo. Ayun, engaged na yun, di ba? Ano nga pangalan mo? Di ba gano'n? Tapos, May number. pwede mo makuha sa cellphone mo? Number mo? Okay, yun, di ba? Tapos, bigyan mo, di ba? Pakainin mo, di ba? O, may hotdog ka, hati kayo. Di ba? Gutom ka rin Di hati kayo. Amen? Pero hindi yung sinubuo. Ano ibig sabihin? Then, ano nangyayari? Okay. Amen? Tapos sabihin sa kanya, gusto mong i-share sa'yo, pwede ba? Ibili ko mo ng tinapay. Pwede mo. Pwede ba? Okay. Yun. Amen? Ano i-share mo? Ano i-share mo? Word of God. Alam mo, ayaw mo kibyo Perlas ng... Sumugod siya. Alam ng puso. Sagot ni Lisa. Ano ang kailangan sa inyo? Balik kayo sa luneta. Yun ang sinasabi. Yung sinasabing masamang maging kakabayan. Pero, alam niyo na yun, di ba? More than God. Amen? Dapat alam niyo yung John 3:16. Mamaya, ituturo natin yung Romans 6:23. One verse evangelism. Huwag kayong mawawala mamaya. Tuturo kayo paano mag-share. Yung pinakasimpleng paraan. At di ba? Binuhat na yung upo niya. May upo ba dito? Meron po. Yung mama? Hindi. May upo nila. Kahit anong upo yun. Magkakaibigan na kayo. Di ba? Pinulungan mo siya. Amen ba? Pinakain mo pa. May soft drinks ka, di ba? O, ano sa palagay mo? Close na kayo. Oy, okay na yun! Mag-share ka na. O, huwag ka magdadala ng soft drink. Guys, ano? Ito, hindi. Share mo lang. Romans 6:23, alam natin yan, di ba? Alam mo, sabi ni Lord kasi, ipahayag daw ang mabuting balita o ebanghelyo sa lahat ng tao at sino man ang makinig at sumampalataya ay maliligtas. Gusto ko sana i-share sa'yo. Okay na ba? Yung gano'n, parang gwapo dating. Yung mabait ang dating, naibigyan rin gusto mo. Amen. Ano sa'yo? Diba? Ano sa palagay mo? Ano ang sasagot niya? Oo pa. Ano ang sasagot niya? Oo naman. Oo naman. Ayun na, di ba? Share mo na ngayon. Yung Romans 6:21 verse evangelism, share sa'yo ni mama niya. Sa loob ng 5 minutes. Amen? Tapos tatanggap siya. Kasi maganda pagkakashare mo, mahal siya ng Diyos. Amen? Amen. Gusto mo tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, sino hindi? Hindi ba? Alam mo, anak ng demonyo. Nakakanggi. Pero pag sinabi mo sa dulo, sa bandang dulo, alam mo, mahal ka ng Diyos, gusto mo bang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Ano yung sasagot niya?
Ano na, hindi ba? Nasa ano mo yan eh? Amen po ba? Alam mo, para ka nanguhuli ng talangka. Ano niyo yung panghuling talangka? Hindi ko alam, may talangka kayo. Paano huli na talangka? Alam mo, sa sipin po hulihin, di ba? Sa sipin. Tama ho ba? May tamang galaw eh. Amen po ba? O, paano panghuli ng cobra? Alupong. Paano panghuli ng alupong? Ha? Sa buntot. Alam mo naman sa uso. Di ba? Tama ho ba? So, kung ang tanong mo, alam mo, anak ng demonyo eh. Kung wakasan mo na, pag-iisip mo na. Bakit ang dating? Ganito ko eh. Alam mo, mahal na mahal ko talaga ni Lord eh. Gusto mo kong tanggapin ang pag-ibig niya? Ang galing. Kahit sino, tatanggap. Amen? Amen. Manalangin tayo. Nakalagay na din yung prayer. Meron ko lang isang papel, dala mo lagi. Amen? Amen. Pag-aralan mo yung pattern doon. Amen! Tumunggap siya, nag-pray kayo. Amen? Lumuluha siya, tapos, di ba? Sige, iwalay na kayo. Tapos pagliko niya ngayon. At least, kay Lord. Amen? Amen! Walang mga natin ito. The Lord God, engage in human lives. Hindi mo ba di pas... Tinignan ko lang. Kawawa naman si Sisa. Paano na lang? Engage! Sabihin siya kanina mo, engage. Merong nakilalang taga Hong Kong din eh, di ba? Lahat ng gwapo, boyfriend niya eh. Pero tanongin mo yung gwapo kung kilala siya, hindi. Bakit? Wala ba? Engage. Amen po ba? Amen. Hindi lang yun. Bakit? Doon lang ba sa Pilipinas ka? Ang daming tao dyan. Mahal ni Lord lahat dyan. Indonesian, di ba? Malaysian, Chinese. Ma'am. God loves you. Amen. Pinakain mo ng masarap. Di ba? God loves you. May love sa bahala na kayo. Sabi ko sabihin, pwede. Amen? Pwede. Bakit hindi? Eh, sino ba anak ng Diyos? Doon sa pinitiran yung bahay, sino ba anak ng Diyos? Kaming lahat. Ikaw, di ba? Itong instrumento ng Diyos. Amen? Basta may pag-ibig. Amen? Basta may pagmamahal. The Lord God engage in human lives. Ang pinaka-pinag-usapan natin dito is engagement. Amen po? Amen. Engagement. Naalala yung lista niyo? Amen. Amen. Kasal na ba kayo? Amen. Siyempre naman, di ba? Paano na siya umano sa'yo? Manligaw. Paano, di ba? Choping-chope, di ba? Choping-chope eh. Pero, di ba, pinag-anuhan niya eh. Kaya nagtagumpay siya. Di ba? Ano, paano ba siya lumapit sa'yo? Ikaw ba lumapit? Kanya-kanya style yan. Human responsibility is really heavy yun. Yung mga tao na nagkatawang tao siya, some people resisted, some people rejected, some people rebelled. Ganun talaga. Pero basta pagbutihin mo, amen? May pag-ibig kang mag-share, engage ka, bigyan mo, tulungan mo, pakainin mo, amen po ba? Magpakita ng interest sa kanya, anong interest niya? Purihin mo, kung gulahin.
makakabuild ka ng relationship, then you can share the Word of God, the Gospel sa kanyang buhay. But some people repent, receive, and rely upon the Lord. So, the Lord God has given me the tongue of the learned so that I may know how to speak the word in season to them who is weary. Amen? He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. The Lord God has opened my ear. And I was not rebellious, nor did I turn away. John 3:16. Okay na ba na, no? Okay. Use the power of the Spirit in the Word of God. Dito ko ako magwawakas. John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Ano kalagayan ng mundo? The whole world is dead in sin. Amen? The whole world is dead in sin. Eh, paano siya mabubuhay? Heto paraan. Pwede ko bang mabuhay ang patay? Pwede. It is the Spirit who gives life. Kasama ko ba kayo? Amen. Baka lang sa Word of God, comics. The Word of power. Amen. It is the Spirit that gives life. The world is dead. How can the world live? Through the Spirit of God. Eh, nasa yung Spirit of God? Nasa Word of God. Yung Word of God sa Spirit of God, kambal. Amen? If you speak the Word to the dead, they shall live. Yan ang pag-asa ng mundo, the Word of God. Amen? Amen mo ba? Amen. Pakainin mo ng pakainin. Bigyan mo ng bigyan. Ayaw mo na ma-share ng Word of God. Wala rin. Naging magkaibigan kayo. Parang hindi siya nabuhay spiritually because he is dead. I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to salvation for everyone who believes. The Jew first and also for the Greek. For there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord over all is rich to all who call upon Him. Mayaman si Lord. Kanino? Sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Amen? Mayaman si Lord sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Pero may ganito sa verse 13. Whoever calls upon the name of the Lord, what? Shall be saved. Paano maliligtas? According to this part of the scripture, sa verse 13, paano maliligtas? Whoever shall call on the name of the Lord. Pag sinabing whoever, kahit sino. Amen? Bakla. Pag tumawag kay Lord, maliligtas. Amen. Amen? Amen. Lalaki, babae, balbasarado, kalbo, basta tumawag kay Lord, maliligtas. Amen? Amen mo ba? Amen. May putok o walang putok, basta tumawag kay Lord, hindi tinatanggihan. Maliligtas. Amen? Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Teka muna, what is the name of the Lord? Jesus. Kailangan maliwanag yun. Kasi baka mamaya kung sinong Lord yun. Oh, gambling Lord. Jesus is Lord. Amen? Amen. Eh, pero ito, verse 14, tingnan niyo naman yun po yung sikreto, yung pasipot-sipot sa gospel. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano sila tatawag? Hindi naman sila sumasampalataya. May ganito. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without preacher? Kamukha mo kung hindi ka magsasalita. Amen mo ba? Natutunan niya si Jesus. Tatawagan niya ngayon. Eh, pinakita mo kapangyarihan ni Jesus. Pinakita mo pag-ibig ni Jesus. Amen? Ipinaliwanag mo. Amen mo ba? Magsisimula siya sa sumampalataya. Amen? Sa susunod na magkasakit yun, kung ano pa man, tatawag siya kay Lord. Pag tumawag mo siya, pakinggan siya. Amen. Pag tumawag mo siya, inimigkas siya. Amen. Yun ang pangako. Believe. Amen mo ba? Amen. Pero paano siya mananampalataya kung hindi tayo magsisira? So, it will all boil down to the same point. Speak. Amen? This is our work to say the good word. Faith comes by hearing, and hearing the word of God.
Kaya sabi ng Panginoon, kung ikahihiyan yung word of God, kung ikahihiyan yung gospel, ikakahiya ko din kayo. Kasi yun ang pag-asa ng mundo, ikakahiya nyo pa.